Araw mga kapol, kumusta ka ngayon? Kumusta yung pag-iisip mo? Alam ko nakakapagod yung trabaho, on-site man yan o work from home. At sana, pag uwi mo sa bahay, masabi mo sa sarili mo na, sa wakas, pahinga na. Mga kapol, tanong lang, nakakapagpahinga ka ba talaga sa bahay mo? O pagdating mo sa bahay, pagod ka pa rin? Kasi kung ang bahay mo ay ingay, magulo, punong-puno ng gamit, hindi ka talaga makakapagpahinga niyan. Nagpapalit ka lang ng lugar kung saan ka may stress. At ito ang problema sa karamihan sa atin. Trabaho sa labas, tapos pag-uwi sa bahay, stress din. Kaya sa video na ito, hindi kita tuturuan kung paano maging minimalist. Hindi kita tuturuan kung paano magtanggal ng mga gamit sa bahay. Ang ituturo ko sa iyo ay kung paano gawing tahimik ang bahay mo para maging tahimik din ang isip mo. Simple, praktikal, kayang-kayang gawin ng kahit sino. Dahil naniniwala ako mga kapol, ang tahimik na pamumuhay ay nag-uumpisa sa loob ng bahay. So unahin natin ngayon kung ano ba yung pinakamalaking umaagaw ng atensyon mo at pahinga. Siyempre, yung cellphone mo. Hindi masama ang cellphone, pero kung wala itong limit, kakainin nito ang oras, isip at relasyon mo. Sa bahay namin, meron kaming tatlong areas na no cellphone zones kung tawagin. Ang una dito, yung sa hapagkainan. Kailan ka ba huling kumain na walang hawak na cellphone? Yung nararamdaman mo talaga yung lasa ng pagkain, yung linamnam, yung naaamoy mo yung pagkain, tsaka nangunguya mo ng maayos. Yung hindi ka nagmamadali, hindi ka nag-i-scroll, yung ramdam na ramdam mo talaga yung lasa ng pagkain na kinakain mo. Mga kapol, kapag ka nasa hapagkainan ka, hindi lang pagkain ang dapat nasa mesa. Dapat nandoon ka rin. Subukan mo kahit isang meal lang sa isang araw. Wala kang cellphone sa lamesa or sa iyong tabi. Subukan mo na ang gawin mo habang kumakain, itago mo yung phone mo. Kahit ilang minuto lang na walang cellphone. Malaki na ang balik nito sa pamilya mo at sa sarili mo. Minsan dito lumalabas yung mga family updates o updates sa inyong kanya-kanyang buhay ng inyong magkakaibigan. At syempre napupunta ito sa mas malalim na kwentuhan. At kadalasan nauuwi sa tawanan at saya. Kaya subukan mo mga kapol na habang kumakain ka, huwag ka magsa-cellphone or anumang gadgets na nakakanakaw ng attention mo. Pangalawang no cellphone zone sa bahay namin, yung sa aming CR. Aminin natin, dito tayo nawawala sa oras. Konting minuto lang naman talaga ang ginagamit natin sa pagdumi. Siguro mga 10 minutes max. Pero kapag hawak mo na yung phone mo, napupunta ito sa 30 minutes. Bakit? Kasi nagsa-cellphone ka. Pero lagi mong tatandaan, ang CR ay lugar ng paglilinis. Hindi ito lugar ng mental overload. Ako ang ginagawa ko, may libro akong nilalagay sa aming CR. Kapag nandoon ako, bawat dumudumi, nagbabasa ako. Ang mentalidad ko kasi yung habang syempre tinatawag ka ng kalikasan, may lumalabas na toxin sa katawan mo, dumudumi ka, nagbabasa ako ng libro para may out ka na toxins, may in ka naman na idea at mga kaalaman. Minsan, nakakabasa ako ng mga 5 hanggang 8 pahina. Tapos, pag naliligo naman ako, hindi na ako gumagamit ng phone sa CR. Kasi mas nakaka-focus ako at mas mabilis kong natatapos ang aking pagdilinis ng katawan. Kapag iniiwan mo ang cellphone sa labas ng CR, mas mabilis ka, mas malinaw ang isip, at mas magiging maayos ang routine mo. Meron pa palang tip, pangatlo, yung sa higaan o sa kwarto. Siyempre, ang bedroom mo o yung kwarto mo ay lugar ng pahinga. Hindi ito lugar ng balita, hindi ito lugar ng social media, hindi lugar ng problema ng ibang tao. Kapag dala mo ang cellphone sa iyong kama, dala mo rin ang stress ng mundo kasi syempre nagbabasa ka dyan ng mga news, ng mga social media updates ng mga tropa mo, or ng mga updates ng mga fina-follow mong mga influencers. Hindi na kailangan ng scientific explanation dito. Ramdam mo na yan. Tsaka ayon sa pag-aaral, ang paggamit ng cellphone bago matulog ay isa sa pinakamalaking dahilan ng insomnia. Isang oras lang ng screen time sa kama, malaki na ang epekto sa kalidad ng iyong tulog. Hindi mahalaga kung anong content yung tinitignan mo bago ka matulog. Kahit ano pa yan, naaabala pa rin dyan yung pagtulog mo. Iwan ang cellphone sa labas ng kwarto. Tapos syempre, gawin mo rin yung mga paraan para mas maayos yung tulog mo. Halimbawa, mag-dim ka ng lights or dapat mas malamig yung kwarto mo. Mas mahimbing ang tulog, mas tahimik ang isip. Pangalawang tip ko sa inyo, maglagay lang kayo ng mga gamit na talagang napapakinabangan nyo. Tanong ko lang mga kapol, ilang gamit ba sa bahay nyo ang talagang ginagamit mo? O ilang gamit sa bahay mo ang talagang hindi mo na talaga ginagamit?
Merong mga bagay or items sa loob ng iyong bahay na alam mo naman sa sarili mo na hindi mo na siya ginagamit. Pero ayaw na ayaw mo pa ring itapon. Maraming tao ang pagod hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa sobrang daming kalat sa bahay. Alam mo ba, yung bawat gamit na yan, may boses yan sa isip mo na minsan sasabihin, "Uy, linisin mo ko." Tapos itong mga sopa or lamesa or mga upuan, "Uy, ayusin mo naman ako. Uy, ilipat mo naman ako." Yung mga ganun ba? Kaya napapagod ka kahit wala kang ginagawa. Lagi mong tatandaan mga kapol, hindi ka mahirap kapag konti ang gamit mo. Sa totoo lang, mas mayaman ka sa espasyo, sa oras at kapayapaan kapag kakonti ang iyong gamit. Ang rule of thumb dito, kung hindi mo na nagagamit sa loob ng 90 days, malamang hindi mo na talaga ito kailangan. Mas okay kung pag-isipan mo na i-donate na lang to sa iba. Or, halimbawa, di mo na ginagamit, ibenta mo na lang. Bukod sa gumagaan yung bahay mo, may extra income ka pa, di ba? Tandaan mo to mga kapol. Ang bahay ay hindi storage ng mga sinasabi mong, ay, baka magamit pa. Ang bahay ay hindi bodega ng nakaraan. Ang bahay ay lugar ng iyong kasalukuyang pamumuhay. Yung pangatlong tip ko sa inyo mga kapol, please lang, mag-invest kayo sa maayos na higaan. Kasi ito, madalas nyong tinitipid. Pero alam nyo ba, ito ay isa sa pinaka-importante. Isipin mo, 1/3 ng buhay mo sa isang araw nasa higaan. Kung pangit ang tulog, pangit din syempre ang gising mo. At kadalasan, pag pangit ang gising mo, syempre dadala mo na yan sa buong araw. Hindi kailangan syempre na mamahalin yung higaan. Basta dapat maayos to. Maayos na kutsyon, maayos na unan, tapos malinis lagi dapat ang iyong kama. Dahil mga kapol, kapag ka maayos ang tulog, mas kalmado ka, mas malinaw ang iyong pag-iisip, at mas babait ka sa sarili, at syempre, mas babait ka sa iba. Tatandaan natin mga kapol, ang maayos na higaan ay hindi luho yan. Ito ay investment sa iyong pag-iisip, at syempre, sa iyong katawan. Yung pang-apat na tip ko, napakasimple nito. Gawin mo, buksan mo lagi yung bintana mo pag nasa loob ka ng bahay mo. Napansin mo ba mga kapol, kapag kulob yung bahay, parang kulob din yung pakiramdam mo. Tapos kapag ka masikip yung bahay, syempre, parang masikip din yung dibdib mo. Alam mo ba, mas okay yung may natural lighting ka, tapos may dumadaloy na hangin. Tapos syempre, libre lang to, pero subukan mo, napakalakas ang epekto niyan. Maganda, buksan mo yung bintana mo, hayaan mo pumasok yung sikat ng araw. Syempre, hayaan mong lumabas yung bigat ng pakiramdam mo sa loob ng bahay. Tapos alam mo ba, minsan pag may problema ka, di mo naman kailangang solusyonan lahat ng bigat na nararamdaman mo. Minsan kailangan mo lang talaga ng hangin, tsaka liwanag. Tandaan nyo mga kapol, ang bahay na may hangin at araw, syempre may buhay yon. Mas payapa at mas nakakagaan ng pakiramdam. At bago tayo pumunta sa aking panlima o huling tip, palambing naman mga kapol, kung hindi ka pa nakasubscribe at nanonood ka nito, mag-subscribe ka na at magi ka ng isang kapol. Isang pindot lang naman yan sa ating subscribe button. Ang panglima at huling tip ko sa inyo, simple din to. Lagi mong linisin yung iyong CR. Kasi alam mo ba, dito mo makikita yung disiplina ng isang tao. Siyempre, pag marumi yung CR mo, madulas ang isip mo, tsaka magulo routine mo niyan. Pag malinis ang CR, siyempre, pag inumpisa mo namang linisin yung CR mo sa araw, maayos yung simula ng araw mo, at siyempre, mas maayos mo yung tapos ng araw mo niyan. Hindi mo kailangan lagi ditong perfect na pagkakalinis. Basta kailangan mo lang araw-araw, consistent ka sa paglilinis ng iyong CR. Pwede mo tong gawin pagkatapos dumumi o maligo. 5 minuto hanggang 10 minuto lang ang ilalaan mo dito kada araw. Mas madali pa ito kaysa sa hayaan mo siyang madumi sa loob ng isang linggo tapos Sabado mag-general cleaning ka. Minsan din syempre, kapag ka may hindi ka inaasahang bisita, mas maganda pag nakigamit sila ng yung CR o palikuran ay malinis nila syempre ang gagamitin yun. Tsaka alam nyo ba mga kapol, sa Japan, may paniniwala na yung pagdininis nila ng sarili nilang palikuran ay simbolo ng disiplina, pagpapakumbaba at pagpapasalamat. Kahit mayayaman at mga matatagumpay na negosyante doon, minsan sila mismo ang naglilinis ng kanilang mga palikuran. Hindi dahil kailangan nila itong linisan. Siyempre, minsan may mga katulong na yun. Pero minsan ginagawa nila to dahil gusto nilang ma-embed sa sarili nila ng kalinisan. Tapos syempre, yung disiplina rin. Pwede nating sabihin na yung kalinisan ng CR, kalinisan din ng kaisipan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito at nakakuha ka ng value sa mga sinabi ko, ay paki-like at paki-share ito sa iyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat mga kapor sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa susunod, mamuhay tayo ng simple at mamuhay ng payapa.